Tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Ang kwento. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Sa mahiwagang burnay. Dear kumikinang na tambalang ni Coliala at Diego Bandido. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Irene, 28 years old, at isang kahera sa isang malaking drugstore. Alam niyo po kapag break namin, libangan na naming makinig sa programa ninyo. Ang dami na pong natulungan ng mga payo ninyo. Baka po sakaling tulad ng marami ninyong taga-subaybay, mabigyan nyo din ako ng payo. Ganito po kasi, bago lang po kami ng boyfriend kong si Jeff. Pareho naman po kaming college graduate. Education po ang natapos ko pero sa huli, hindi ko ginusto ang pagtuturo. Architecture naman po ang kinuha ni Jeff at noong mga panahon na yon, naghahanda siya para sa board exam. Habang ako naman ay nagtatrabaho na bilang kahera sa isang kilalang drugstore. Kahit simple lang po ang napasukan kong trabaho, hindi ko kailanman naramdaman na minaliit ako ni Jeff. Magkaiba man ang direksyon ng career namin, hindi ko yun kailanman nakita bilang problema. Proud ako sa kanya. Masaya akong makita siyang nagsisikap para sa pangarap niya at lagi kong iniisip na balang araw, mapagtutulungan naming maabot ang mga pangarap namin sa sarili-sarili naming paraan. Isang beses pumunta ako sa kanila gaya ng nakagawian. Bago pa ako makakatok, narinig ko ang nanay niya na ka-video call ang tita niya sa States. Narinig ko na sinabi ng nanay niya na hindi naman daw ako bagay sa anak niya. Paano ba naman daw kasi? Kahera lang ako samantalang yung anak niya, arkitekto. Lugi naman daw sila. Baka daw pagdating ng panahon wala akong maiambag sa pamilya at maging pabigat pa. Umuwi akong luhaan. Iba pala ang pakiramdam kapag narinig mong minaliit ng pamilya ng taong mahal mo ang trabaho mo. Masakit dahil sa mata nila hindi sapat ang lahat ng pagod at dignidad na ibinubuhos ko sa trabaho ko. Blinak ko si Jeff at kahit nag-effort siya to the max na kausapin ako, tuluyan ko na siyang iniwasan. Gusto ko maramdaman ng nanay niya na hindi ako pwedeng maliitin ng ganun-ganun lang. Ang huli kong balita, hindi siya pumasa sa board exam. Nalungkot ako para sa kanya dahil alam kong pinaghirapan niya yon pero aaminin ko, pakiramdam ko, nakabawi ako kahit papaano. Tambalang kumikinang kung sa inyo po nangyari ang nangyari sa akin, ano pong gagawin po ninyo? Sasabihin niyo ba sa karelasyon niyo yung narinig niyo? O tatahimik na lang din kayo at hahayaang ipakilala ng panahon na hindi sukatan ng pagkatao ang propesyon. Salamat po sa pagbasa ng sulat ko. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Irene. Irene, sarap mong kurutin. Oo. Kasi parang ang dating pala is hindi niya sinabi. Oo. Kasi yun yung tanong niya dun sa dulo eh. Ano ba yung tanong mo sa dulo? Kung Na parang nakabawi ka pa. Parang, oo. Hindi, tsaka may sinabi pa siyang, hindi, yung tanong niya is, sasabihin niyo ba sa karelasyon niyo yung narinig niyo? Or tatahimik na lang din kayo at hayaang ipakita ng panahon na hindi sukatan ng pagkataong ano? So, ibig sabihin,
hindi niya sinabi. Oo. Basta niya nalang hinuwalayan si Jeff nang Tama. hindi niya in-explain kay Jeff Correct. kung ano ang nangyari. Tapos yung binanggit mo pa na hindi siya maganda pakinggan, Irene, na hindi nakapasa si Jeff. Oo, Tapos pero sinasabi kahit mo na paano nakabawi ka oo, somewhere, na somehow. ayoko naman mangyari sa iyo yun. Pero tapos sa dulo merong kahit nakabawi ka. Oo. Hindi mo ba inisip na baka posible hindi nakapasa si Jeff dahil Nagiwalay kayo. inisip ka na wala sa focus? Mga ganun. Hindi, Kasi tsaka unfair kasi kay Jeff. Unfair. Ako para sa akin, yung bang iniisip mo na nakaganti ka somewhere, somehow, feeling ko, Jegs, kasi galit pa siya. Oo. Galit pa siya sa nanay. Mhm. Kaya may mga ganyan siyang salitaan. Alam naman natin kapag kagalit tayo, may mga bagay tayong pag pinagsisisihan natin kung ba't natin sinabi. So feeling ko galit pa siya. Pero lugi talaga si Jeff na hindi mo man lang sinabi Correct. sa kanya yung narinig mong conversation, kaya ka nakipaghiwalay. Sino bang kalaban mo dito? Kaya Kalaban mo ba si nga, Jeff? Hindi naman si Jeff yung kalaban. Oo. Hindi mo man lang para sa akin, 'di ba, sabi nag-effort naman si Jeff. Pero paano ba yung nangyari? Did you even truly explain to him? Kasi ang dating sa amin ni Diego, tama ba, Jegs? Oo. Ang dating sa amin is hindi mo sa kanya sinabi. Correct. How can you be so sure na hindi ka kayang depensahan ni Jeff? Na hindi kanya kayang ipaglaban at ipagtanggol? Oo. 'Di ba? How can you be so sure about that kung hindi mo na sinabi? Tapos, bago mo man lang sana binlock yung tao, nagkaroon man lang ng conversation na Oo. parang hindi namin alam baka posible may conversation. Baka. Pero kasi sa tunog ng kwento mo, Parang wala. Parang iniwan mo na binlock lang. mo kaagad kasi nasaktan ka sa salita ng nanay niya. Yun Eh, yun. yung Jeff naman, baka wala namang kaalam-alam. Correct. Kaya nga, nag-effort din yung kuya, nakausapin ka, pero ikaw, wala talaga, sarado ka na. Pero don't get us wrong, ha? Oo. Valid yung nararamdaman mo. Totoo naman yan Kahit eh. sino na makaramdam na parang minaliit, in whatever form, minaliit yung Oo. gawa mo, minaliit yung trabaho mo, minaliit yung kakayahan mo, minaliit yung itsura mo, ma-hurt naman kasi talaga. Walang doon. Walang No justification. questions, correct. Hindi talaga dapat, Oo. nagkataon lang kasi narinig mo. Yung conversation kasi na yon ay hindi meant na marinig mo Oo. eh. Private Usapan nyo conversation correct siya. eh. O, 'di ba? Parang katulad ng mga scandal namang kumalat. Oo. Yung intimate moment na yon is it's not meant to be shared. Oo. Talagang nagkataon lang na may nag-video tapos may nagkalat. Oo. So ganun din. Pero in a way, blessing in disguise na rin siya kasi at least alam mo na ganun yung pagtingin ng nanay. Tsaka hindi rin natin alam kung paano magtatapos yung conversation eh. Kasi Oo. malamang nag-walk out ka na. Nag-walk out ka na, malay mo natin, dun sa dulo, yung di ba? taga-Amerika, kinumbinsi pa para, ay hindi. Aanin mo naman yung Oo. yung kapwa niya arkitekto kung may Oo. ugali, napakabait Oo, niya, kasi di ako ba? nga, bago ako nakarating dito sa Amerika, ganyan din kami. Yeah, di ba? May mga ganon. Kaya lang, nag-walk out ka na. Eto na naman. Ito na naman po kami, scriptwriter. Inventor ng kwento, di ba? So, baka may ganon eh. So, tama. kung tinatanong mo sa amin kung kami ikaw, kung anong ginawa, ang gagawin namin is kinommunicate namin sana dun sa karelasyon namin how we feel. At yung sabihin mo sa kanya, pwede namang sabihin mo, na-hurt ako sa sinabi ng mama mo eh. Ano ba yun? Kaya ba natin yan? Or is this something na hindi natin malalabanan? Para at least fair din naman doon kay Jeff. Correct. Kung hindi talaga kayo magkakaunawaan, at least alam nung tao. Tama. 'Di ba? Na parang kasi hindi naman siya yung nakasakit sa iyo eh. Oo. Eh 'di ba ginawa ka naman niya, alam niya naman. 'Di ba yung kung ano yung trabaho mo. Oo. Yun. May mga tao talagang sadyang okay, sa POV naman ng nanay. 'Di ba? Sino ba din naman namang nanay ang gusto ng kanilang anak ay hindi maging maganda ang kinabukasan. So kung gusto lang din nating intindihin, valid yung nararamdaman mo ha. Pero in a way, valid din naman yung nararamdaman ng nanay, 'di ba? Hindi dahil sa kung ano yung personality mo. Iba kasi yung tinitingnan ng nanay, yung kinabukasan. Yung kinabukasan, Oo. nag-a-advance isip na si nanay na, ay, okay, so kung ganito, baka ito pa yung humila sa anak ko pababa. She's just being a mother. Oo, na may konting ugali. 'Di ba? Pero maaari hindi rin ang ugali eh. Talagang gusto lang din naman talaga niya mapaayos yung kanyang anak at nararamdaman niya na kapag hindi pantay yung estado, baka magka-problema. Ganun lang din. At saka yun nga yung conversation na yun dun sa tita,
is meant to be a conversation na private. Private siya Private dapat. siya talaga eh. Oo. So, yun nga talaga eh. What if yung tita pa mismo yung nag-convince Nagsabi dun sa Kasi kanya, di ba? napagdaanan din ni tita yan bago siya makarating ng Amerika. Correct, di ba? Mga ganon. Oh, ito, Well, ito kasi yung problema ko minsan, 'di ba, pag ang nagkaroon na ng emotional hijack, hindi na tayo nakakapag-isip Wala ng na. yung logic nawawala na-hijack na. na yung utak natin. Wala, Then, minaliit ako. Oo, yun. Ang liit-liit kong tao, porke kahera lang ako. 'Di ba? Mga ganon na agad. Oo. So, hindi na natin naisip na ay, tanungin ko nga muna si Jeff kasi if ever magkatuluyan, ang pakakasalan ko naman si Jeff eh, hindi Tama. naman yung nanay, di ba? Kaya niya ba akong ipaglaban? Oo, kaya niya ba ako ipaglaban? Naitanong ba yung mga important questions na yun? Oo. So, para sa akin, I think Jeff still deserves an explanation if may communication pa Oo. rin. 'Di ba? Kung wala, edi let this be a lesson for everyone. Oo. Totoo naman din na lesson din ito para sa nanay ni Jeff. Oo. Sa totoo na next time, pag nagkukwento siya, wag video call. Audio, para hindi Ayan. naririnig. Oh, tsaka- wag naka-loudspeaker. Oo. Chares! Tsaka Irene, alam mo, lugi ka rin din dito eh. Kasi hindi mo hinarap yung problema eh. Hindi, Tinakbuhan tinakasan mo eh. mo. So kung sa susunod na magkakaroon ka ng relasyon, maaring iba yung mukha, Ibang form. ng baka tatakbuhan mo na naman ngayon. So dapat we have to face the music. Tsaka yung kapag halimbawa, 'di ba minsan motivation yung kapag kami namaliit ka, Oo, mag-aano marami ka. tayong mga success story na Oo, ganyan. ganun. Oo. Hindi ako sinasali kasi ganito lang ako. Ganun, hindi ako magkakajowa kasi ganito lang ako. It can also be a good motivation. Oh, actually ako personally, yun yung fuel ko eh. Kasi even family dati, nasabi, si Diego, wala yan, walang, kasi siyempre, sino ba nang magsasabi na may future yung sang loko-loko, diba, wala. Pero ako tahimik lang ako, pero sabi ko lang sa sarili ko na, balang araw, puprove ko sa inyo na mali kayo. At yung mga yon ay binabati na po ni Diego sa radyo. Tama. Diba? Diba? Oo. So, let this also be a motivation. Let's say hindi na yung love life. Wag nang isang tabi na natin si Jeff kung talagang sadyang tapos na yung love story nyo, the chapter of Oo, your love sarado life has na. ended, 'di ba? Tapos na, next chapter na. Let this also be a motivation na hindi natin minamaliit ang pagiging isang kahera kasi dream job 'yan ng mga bata, 'di ba? Totoo, pinag-resign nga ako ng anak ko eh. Oh, para maging kahera, 'di ba? Sabi niya, Daddy, mag-resign ka na kaya sa radyo nung maliit pa siya. Ano na lang, diyan ka na lang sa Pure Gold. Oo, di ba? Mag-cassette kasi maraming pera. Oo. Hindi, tsaka kakaaliw talaga din sila kung paano nila ginagawa yung ginagawa Oo. nila. It's always for me very amazing. Oo. And saludo talaga ako sa mga kahera. Oh, shout Lalong-lalo out sa na. mga cashiers, ha? Correct. Lalong-lalo na, pansinin nyo ha, wala na pong upuan ng mga kahera. Pansinin totoo. po ninyo, kung hindi nyo lang po napapansin, wala na po silang upuan. Oo, nakatayo na lang. nakatayo na lang sila, compute, paano Oo. hindi sila nalilito, di Tapos ba? may heels pa, di ba? May heels pa yung iba kung required, di ba? Oo. So, hindi po, it's a decent job at hindi po siya dapat minamaliit. Oho. Pero kung ito yung dahilan kung bakit ka na-feel mo na minaliit ka, then wala namang magpipigil sa'yo para i-level up. Oo, actually yung mga kahera, kung titingnan mo kung how their brain works, natitrain din kasi sila. Very intentional Paano sila. mag-manage na hindi ka masyashort. True. So kung ang napangasawa ni Jeff ay ikaw, Oo. so magaling ka Mag-manage ng finances. ninyo. Ramdam ko lahat ng pera ninyo nakasalansan. Tama. 1,500, 150, 20. Pati yung mga coins. Correct, di ba? Lahat yun. Oo. May sari-sariling lagayan. Oo, natitrain din kasi hindi lang yung nakikita natin yung actual na ginagawa, kundi yung brain natin. Alam mo, totoo ka dyan sa Natitrain. sinabi mong yan. Kasi nakakabilib nga kapag halimbawa, ang bill 516. Tapos meron na lang po kayong piso. Minsan pag ganun, pag Oo. iniisip ko, hala, hindi pa ito nalilito. Kung Oo. bigyan mo na lang po ako ng 520, bigyan ka ng Oo. piso. Mga ganun. I mean, Oo. kapag pag hindi nag-work yung brain mo, pwede kang ma-short dyan eh. Ayan, totoo. Kasi kung minsan malamang hindi rin na o-observe ng mga kahera, pero nadadala nila yan sa buhay nila eh. Yes. Decision making eh. Oh, Kasi tingnan yung mo. pattern ng utak kung paano mag-isip. At saka feeling ko yung mga kahera, iwas Alzheimer's yan pagdating ng araw. Kasi gana ng gana yung Oo. utak. O tingnan mo, Tama. yung pinakawalan mo, Oo. yung kaherang malupit, Ayan. di ba? Napunta na tayo tuloy kay Oo, Jeff. correct. Hindi,
Shout out sa mga lahat po ng mga Oo, kahera. shout out. Kami po ay saludo po sa inyo. Oo. O siya, salamat sa iyo for sharing your story at naway this will be a lesson for you and for all. Oh, para sa lahat. True lalo. Ayan. Siyempre, ito pa rin po ang Tambalang Kumikinang. Ako po si Diego Bandido. At ako po si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ayan, muling shoutout sa lahat po ng mga kahera. Uy, tama ako. Feeling ko iwas Alzheimer's. Oo, tsaka- kasi gana ng gana yung utak eh. So imaginein mo yung ano doon, yung motivation na hindi dapat ma-short. So talagang alert yung Oo. laser focus din Tama. yung ano nila Kasi pagdating sa pera. Correct, pag na-short, sa kanila yata yun Oo. 'di ba? Or di naman kaya, ang maganda pa dito is, feeling ko yung mga kahera, maganda ding training ito kung paano sila mag-socialize. Oo. Kasi hindi naman lahat ng mga na-encounter nilang customer mabait. Tsaka multitasking yan. Imagine mo sa True. dami ng order. Correct. 'Di ba? Yung utak mo na i-separate mo order. Ito yung i-compute ko. At tapos drugstore pa pala. Oo. So parang nakakalito yung mga gamot. Mga gamot na yan. 'Di ba? Ang iniisip ko nga grocery, Oo. 'di ba? So parang feeling ko mas mahirap Mm. kasi kailangan mong alam kung ano yung carbocysteine, Tama. 'di ba? Para mga ganun ba? Hindi ko alam. 'Di ba? Oo. So anyways, it is what it is, nangyari na. At let it be a lesson for all. Tama. Asya, Alright. salamat na marami sa pagtutok sa amin ha. Ingat po kayo Ay, mga taga kabisyo. San Juan muli Happy Wata Wata Festival. Happy Wata Wata! Thank you. Bye-bye. Metro's number one, Love Radio. Basic!